Sabi dun sa Biblia, ibigay ng lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat. Balikan natin yung talata. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Tuloy. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Kita mo, pag nag-asawa ka pala, babae, you have lost your control of your being. Nasa lalaki na ang kapangyarihan sa katawan mo. Ulitin po natin. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Gayon din At naman. gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi ang asawa. Kita nyo, pag nag-asawa ka pala, hindi na kayo may-ari ng katawan mo eh. Pag babae ka, sa lalaki na yung katawan mo. Kung lalaki ka, sa babae na yung katawan mo. Pagdating sa katawan, patas kayo. Patas kayo. Pagdating sa katawan. Ha? Pagka, halimbawa, yung kamay ng asawa mo, iyo yun. Yung kamay ni babae sa lalaki yun. At yung kamay ni lalaki sa babae yun. Nung ba ikasal kayo, narinig nyo yun? Nagbayad pa kayo ng malaki, pero di naman narinig yun. Hindi naman binasa yun. Dapat nyo maintindihan, pag ang mag-asawa na, ang lalaki walang kapangyarihan sa katawan niya, kundi ang babae. At wala rin namang kapangyarihan ng babae sa katawan niya, kundi ang lalaki. Napakaganda siguro relasyon nun, kung matutupad. Biro mo, alam na alam mo, yung kamay ng misis ko, akin yun. Yung kamay ko sa misis ko. Ganun. O ede, pag inutusan ka nung lalaki, susundin mo. Pag inutusan ka ni babae, susundin mo. Kasi pag-uusapan laman, pantay lang kayo eh. Kaya ang sabi doon, ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iwalay ng tao, ang dalawa magiging isang laman. Hindi sinabing isang laman at saka isa pa ring espiritu. Hindi pinag-isa doon sa punto na yun. Bakit ho? Kasi may paraan na hindi pwedeng pag-isahin yung dalawa. May punto na hindi pwedeng pantay pa rin. Hindi. Meron hong mas mga punto na nakakataas ang karapatan at kapangyarihan ng lalaki sa babae. Mag-isip kayo. Bigyan kayo halimbawang material. Sa nakilala natin mula ng umpisa, di ba ang babae, ang lalaki tawag padre de pamilya, no? Kaninong apelyido ginagamit ng anak? Sa lalaki. Nagtataka lang ako doon sa mga bansa ngayon, pantay na raw eh. Lalaki at babae, parehong-pareho na raw ng karapatan. Ako, sa Biblia, hindi ako naniniwalang ganon. Unang Timoteo 2:11. Ganito ating mababasa. Ay mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Meron ng punto, hindi pwede babae. Hindi pwedeng ikaw ang decision maker o professor ng asawa mong lalaki. Ang presidente yung lalaki. Kaya magkaisa kayo sa laman, may karapatan kayo sa isa't isa. Pero sa mga major decisions in life, regarding your relationship with each other, your relationship with your parents, lawyers, in-laws, your brothers and sisters, ang lalaki pa rin ang dapat na manguna eh. Sa paghahanap buhay, sa kung saan titira, kung saan maraming bagay na pagpapasyahan sa buhay, kung bibili na ba ng color TV, o bibili ng Betamax ba, o VHS ba. O. Alam niyo, pagsasamaan ng mag-asawa, left and right, up and down. Kasi masama kayang color TV. Dapat black and white. Ayaw naman ni Mrs. ng black and white. Gusto naman niya color TV. Pagka dun sa bagay na, maliit lang yon. Pag-aawayan na yun eh. Alam nyo, pag-aawayan yun. Kung walang aral na natanggap yung mag-asawa, gera na yun. Gera patani nga eh. Meron nga, nag-umpisa lang sa sinaing eh. Ba't kakailata-lata niya? Sinaing mo. Kasi ikaw, dire,
naglalaba ako, hindi ko alam yung bigas nabili nung anak mo bago pa lang bigas. Hindi ko nabawasan ng, ayan, lumata. Talagang wala kang kakwenta-kwentang babae. Sabi, sumigaw. Palalamunin mo ako, lugaw. Ayoko niyan. Binalibag yung hanin. Ay, kita-kita nga ng mata ko eh. Binagdamdam yung babae. Bumunghalit na ng panagkas. Nagmura na. Walang niya ka, inaalila mo na ka, ganyanin mo pa. Nagmura lang mura. Nadilima ng isip yung lalaki, minumura siya. Sinabakan ng isang straight, baksak, tiwarik yung babae. Yung pagkatiwarik ay gumapak sa kusina, kumuha ng kutsilo, walang hiya ka. Inupakan, patay. Sinaing lang yun. Kita mo, pag hindi ka matututo simenteryo, baksak nyo, kala nyo. Kaya po yung pag-aasawa, gusto nyong maging masarap, kapakipakinabang, matahimik, mapayapa, banal, may aral ng Diyos sa lalaki at sa babaeng magsasama. Ang pangunahin, pagdating sa katawan, si lalaki ibibigay kay babae ang nararapat. Si babae ibibigay kay lalaki nararapat. Kaya kailangan natin ang aral ng Diyos, mga kapatid. Ang mag-asawa, dapat ibigay ng isa't isa ang nararapat sa isa't isa.